Basta biyahe, game kami. Samahan po kami sa paglarga sa panibagong probinsya. Kumari ikay pumarne at kita'y maghuntahan muna. Abay ikay wag magmadali at baka ikay magsungaba. Naku po! Panulaang! Ay! Napaka-cute naman ng batang are! Ay! Hello sa inyo mga ka-good news! Aba narini ako sa probinsyang sikat sa Kapeng Barako, Balisong at Taal Volcano. Aba Batangas! 2 hanggang 3 oras mula Maynila ay mararating ang probinsya ng Batangas via South Luzon Expressway o SLEX. Sa mga naghahanap ng quick getaway, this is the place to be. Bukod sa mga beaches, may iba pa tayong papasyalan dito. Titikman din natin ang mga nakaka-good vibes na putahing Pinoy. Una tayong magliliwaliw sa isang resort ang may cool na gimmick. Alam niyo ba, dito sa Batangas may mga igloo. Malakas maka-Antarctica, no? Ala atin ngang puntahan yan. Tara na. It is our own concept. So summer season, maraming the Filipino come to the beach. So we hope how can they feel making the cool. So we maraming thinking po, but the dome style, igloo style making the room. So they will more good feeling. Sa dome-shaped design, mas malayang nakakaikot ang lamig galing sa aircon. Excited na akong pasukin ang igloo-style room na ito. Tara! So, ito ang kanilang deluxe room. Tingnan natin kung anong nasa loob. Tao po, knock-knock. Who's there? Oh, wow! It's so blue. Itong room na to ay 3,500 per night for 2 persons. Pero, pwede sa kanya, kasya dito ang 4 persons. Parang may additional charge lang. Grabe naman yung echo. Hello! Hello! Tsaka ang cute, bilog na pabilog siya. Oh, para ka nasa loob ng ball. Kompleto, may kama, may kumot, may aircon, may, anong pangalan mo dyan? Ceiling fan, may tables and chairs, at maraming space in fairness. Kasi ako kapag nag-check-in talaga, gusto ko yung maraming patungan, maraming space. So yan, marami siyang space. And, kapag nag-check-in din, isa sa mga hinahanap ko ang bidet. Meron silang bidet. Oh. Tsaka bagong-bago, amoy bago. Yung pagpasok mo pa lang, yung amoy mo, yung fresh sheets talaga, ganyan. Check na check din ang mini fridge at toiletries. Available din ang superior room kung saan kasya ang 4 to 6 persons. 4,500 pesos dito per night. Kung kanina mukhang soccer ball, ito parang hindi siya masyadong bilog tapos puti lang siya. Bigger version ito ng deluxe room. Ang mga gamit, kumpleto din. Magandang yayain dito sa superior, syempre kapag friends, family, ganyan. Doon sa deluxe, maganda doon yung mga, kapag magdi-date kayo, ganyan, o kaya, dalawa lang kayo ng kid mo, yung ganun. Soft opening pa lang ng resort na ito pero hindi nyo na kailangan pang maghintay ng matagal dahil sa March 15 ang grand opening nito. Ang kanilang entrance fee, 450 pesos sa adults at 250 pesos naman for kids. Kasama na rito ang pagtatampisaw sa kanilang swimming pool at dagat. Sunod sa ating itinerary ang mataas na Kahoy, Batangas, kung saan nakatayo sa 10.2 hectares ang isang high mountain resort. Ang main attraction nito, ang naglalakihang themed architecture na pak pang Instagram. Sawadika! O, akala nyo nasa Thailand ako, no? Hindi. Nandito pa rin ako sa Batangas. Pero ang isa sa mga attractions dito sa resort na ito ay ang Buddha sa likuran ko. O, perfect sa mga groupies at selfies. May Buddha. Say hi to the Buddha. Hi, Buddha. Sawadika. Welcome to Ifugao! Hindi na natin kailangan
matagal na biyahe para makapunta ng Ifugao. O, 2 hours away lang, 2 to 3 hours away lang. Nandito na tayo sa Ifugao. So, bukod sa Ifugao, bukod sa Buda sa Thailand, meron din sila ditong, let's go to the jungle dahil meron din sila ditong mga gorilla, mga monkey na pwede kayo mag-picture-picture. Andyan sila kung gusto yung mag-picture-picture, mag-groovy-groovy. O yan, hi! Kaya lang parang galit na galit siya yun. Ano ba? Bitawan mo sabi ako eh! Bitaw, wala akong saging! Thank you. Nadadaan ka naman pala sa maayos na usapan, di ba? Thanks! Bye! At ito pa ang isa nilang bentahe. May overlooking view ka pa ng Taal Volcano rito, ha? Very relaxing. Ang owner po kasi is an Ilocana, which is mahilig siya to go travel somewhere and then nakukuha niya yung best feature sa other places na pinupuntahan niya. Kaya ginagaya niya ito and then ina-apply niya dito. Actually, we don't have the engineer here or artist, but then ang may-ari po ay siya mismo ang nagde-design ng resort features. Ang kanilang accommodation, may paandar din. Kagaya nitong La Virginia Castle na pwedeng rentahan overnight for 23,000 pesos. Meron itong private pool para sa tropa. Ang entrance fee rito, 300 pesos para sa adults at 200 pesos naman para sa mga bata. Pati ang kasamang hayop, welcome sa kanilang resort for 500 pesos entrance fee. Trip down memory lane naman ang hatid ng resort na ito sa Taal, Batangas, as in throwback feels to the highest level. Ang Capiz shells kasi makikita rito, binili pa nila mula sa mga lumang bahay. At sa kanilang male bathroom naman may gripong antique na gumagana pa. Pero ang pinunta ko rito, ang Pinoy classic na sinaing na tulingan. Ito po yung isang uri ng sinaing na isda na version po ng Taal. Nung mga nakaraang panahon ng mga ninuno natin is ano po siya, ang pagsasayang po niya is dilagyan po siya ng vinegar at saka ng dried kamyas po. Tapos more po tumatagal po siya ng 1 week kapag wala po siya sa chiller, freezer po. Kasi nung unang panahon po wala po tayong mga rep. Karaniwan daw inihahanda ang sinaing na tulingan 2 linggo bago magkwaresma hanggang sa matapos ang okasyong ito. Para gawin ito, narito ang mga sangkap. Dried kamyas, suka, toyo, mantika, bawang, sibuyas, mga pampalasang asin at paminta, at ang tulingan. Alaay, tayo magluluto ng traditional na pagkain ng Batanggenyo, ari ang sinaing na tulingan. Inilagay sa palayok ang sibuyas, bawang, paminta at asin. Sunod ang pampaasim na dried kamyas. Inilagay na rin ang wet ingredients na toyo at sukang irok o sukang gawa sa kaong. Ito ang natural preservative ng putahe. Hanggang idinagdag ang tulingan na ibinalot sa dahon ng saging. Ito ang magbibigay ng dagdag aroma. Tinubigan ito, tinakpan at iniluto ng 6 na oras. Alae, ariga, luto na sinaing na tulingan, halika tikman mo, pakabusog ka. Ay, salamat, chef! Ay, oh! Let's try! Ooh! Ang subtle ng flavor, pero masarap. Masarap yung mismong isda, parang kahit wala nang ibang halo yung isda, masarap na siya. Tapos, para sa akin, kailangan mong ilagay yung itong pati sa gilid para para mag-step up yung lasa niya. Masarap to yung ulam sa kanin. Ako. Sarap. Tsaka hindi siya yung kapag, di ba, yung ibang isda, kapag niluto mo ng matagal, 6 hours, ganyan, naglalasog-lasog, ito, buo pa rin siya, madali mo pa rin siyang mahihimay-himay. Ang tamang pagkain daw ay lalagyan mo ng patis, tapos kakainin mo rin yung kamyas.
May boodle fight din sila na 1,499 pesos na good for 5 to 6 persons. Samantala ang sinaing na tulingan naman, matitikman for 159 pesos.